Okay, so good day class. Ngayon naman pag-aralan natin yung iba't ibang formulas patungkol sa head losses. So meron tayong tatlong formula dito eh. Yung Darcy-Weisbach, Manning's formula, tsaka Hazen-Williams formula. So kanya-kanya to ng kumbaga formula depende sa tinatanong sa question. So dapat kabisado nyo tong tatlong to at least, no? So sabi rito, water flows at a rate of 0.8 cubic meters per second in a 900 meter long pipe. The total head loss in the pipe is 4 meters. So, kung susulat natin yung given, ito na lang. Diba? Meron tayong Q is equals to 0.8 cubic meters per second. So, this is basically the flow rate. Okay? Yung length naman, 900 meter. Yan yung tubo, haba ng tubo. Tapos yung head loss, okay, energy ito in terms of meters. 4 meters po ang nakalagay dyan. So ito. Okay, so letter A, mabilis lang naman to. Sabi rito, Darcy-Weisbach formula. Darcy-Weisbach formula. So governed yan ng factor F. Okay, so 0.018 yung given natin. So, determine daw natin yung diameter ng pipe. So, para sa formula ng Darcy-Weisbach formula, ito po yun. No? Head loss is equals to 0.0826 F. Ito yung F na given, which is ito. Tapos L, yung length. Tapos flow rate over diameter raised to 5. Okay? So, yan yung formula ng Darcy-Weisbach. Okay? So, sulat natin. Darcy-Weisbach. Ayan. So, ito lang yung kakabisaduhin at susundan yung formula pag hinahanap yung head loss or diameter or even the flow rate when it comes to the Darcy-Weisbach formula. So, alalahanin nyo lang, ito yung kanyang unique variable, F. Okay? So, ibig sabihin, pag nakakita kayo ng given na F, kahit hindi sinabing Darcy-Weisbach, matik, ito na yung formula na gagamitin nyo. Okay? So, head loss, binigay 4 meters. 0.0826. Yung F natin ay flow rate, or sorry, yung factor F is 0.018. Tapos length ay 900. Okay? So in terms of meters lang tayo, class. Kasi naka 4 meters naman tong head loss natin. So ang flow rate natin ay 0.8. No need to convert cubic meter. In terms of meters tayo. Depende sa given. So, hinahanap natin ay diameter to the fifth. Ayan. So, on your calculators, ship solve nyo lang yan. Okay? Also pala, class, huwag nyong kalimutan na yung squared natin dito or yung raised to 2. Ito yun, di ba? So, ayan, baka makalimutan nyo. Again, on your calculators, 4 is equals to 0.0826. Kaya baka makalimutan natin yung division. 0.018 900 0.8 squared. Okay? Tapos yan yung hinahanap natin, diameter raised to 5. Then shift solve equals yun. So D is equals to 0.73472 meters. Okay? Pero kung hinahanap ay in terms of millimeters, move nyo lang ng 3 decimal places. Diyan din ang ating sagot, di ba? 734.72. Okay. So, yan. That's it for our letter A. Then, letter B. Proceed naman tayo kay Manning's formula. Ito naman si Manning's formula. Okay. Manning's. So, si Manning's, kung si Darcy-Weisbach ay F, si Manning's naman ay N. Okay?
n. So, pag nakakita kayo ng given na n, Manning's formula na kagad yun. Pag pinapahanap ay head loss, or length, even flow rate or diameter. So, binigay yung n, automatic Manning's. So, anong formula ni Manning's? So, sabi rito, head loss is equals to 10.29 n squared. Okay? L Q squared all over D raised to 16 thirds. Okay? So, kung mapapansin nyo, n na yung nandito. Tapos, 10.29 na yung kumbaga kasama sa formula. Okay? So, ang given natin na n, ay 0.014. Okay? 0.014. Okay. So, tandaan nyo, kapag n ang given, kahit hindi sinabing Manning's, automatic itong gagamitin nating formula. Okay? So, n naman yung unique sa kanya. But, kung mapapansin nyo, hindi naman sobrang hirap kabisaduhin ng mga formula na to kasi ang mababago lang itong coefficient na numerical coefficient, tapos yung kanilang unique factor na n or f or c or kung ano man. Tapos yung LQ, laging nasa taas yan. Kumbaga, lab quarrel. LQ, laging nasa numerator, tapos naka-squared yung, tawag dito, yung flow rate, yung Q. Tapos, laging nasa baba yung D for diameter. 16 thirds nga lang to, instead na 5. 5 kasi sa Darcy way back eh. Pagdating sa Manning, 16 thirds na. Okay, so, hindi naman siya mahirap kabisaduhin. Yun lang, sasalpak mo lang formula. Given natin is 4 meters for the head loss. 10.29. Then, ang n natin ay 0.014. Huwag kalimutang squared. Length natin ay 900 meters. Q natin ay 0.8 squared for the flow rate. And then, hinahanap ay diameter. Huwag kalimutan yung 16 thirds na naka-raise. Okay, so D should be equal to ano lang, 4 chipsod lang, di ba? 10.29 0.014 squared 900 tapos 0.8 squared tapos yung D diameter na hinanap natin. Huwag kalimutan si 16 thirds chip solve equal yun 0.793 79308 meters. Pero kung millimeters, 793.08 millimeter. Okay? So, malalaki to. Kung imagine niyo halos close to 1 meter yung kanilang diameter ng tubo. Malalaking tubo to. No? So, that's it for Manning's. Okay? And then, letter C, last but not the least. C, Hazen-Williams, di ba? Hazen-Williams. Okay. Si Hazen-Williams naman, governed naman siya ng coefficient C. Okay. Again, si Hazen-Williams ay C. So, yun yung unique sa kanya. Si Manning's ay N. And then, si Darcy-Weisbach ay F. Okay. So, ayan. Highlight ko lang yung kanilang notable or unique variable. Para sa Hazen-Williams formula, same lang naman yung tinatanong sa problem dito, diameter lang din. Tapos ang coefficient na binigay ay 130. Okay? So, Hazen-Williams head loss is equals to 10.67. Huwag malilito. 10.67 ang numerical coefficient nito. At nandito pa rin yung L for the length. And then, magkasama na yung flow rate divided by yung unique niya, unique coefficient C. Okay. Tapos, naka-raise ito sa 1.85. Divided by, nandun pa rin sa denominator yung D, raised to 4.87. Naka-raise siya sa 4.87. So, ito siguro yung medyo, konti lang naman, makakalito na formula. Kasi, sa numerator, dinivide niya yung flow rate sa unique coefficient na C. Tapos naka-raise pa sa 1.85. Whereas sa denominator niya, hindi naman fraction, di rin whole number. So, ano naman siya? Decimal, di ba? 4.87. So, yun lang. Kabisaduhin niyo lang. Hindi naman mahirap yan.
So again, pag binigay yung C, matik, ang coefficient C ay nangangahulugang itong gagamitin nyo for Hazen-Williams formula. Okay? So once again, let's solve. For the head loss, 10.67. Ayan ang numerical coefficient talaga ni Hazen-Williams. Length is 900 meters. Q for flow rate, 0.8. And C, ang given ay, I think that's 180. Tama ba? Sorry, that's 130 pala. 130. Yan. Ito yan. Okay. 130 raised to, 1.85, tama? Divided by D. Diameter na hinahanap natin, raised to 4.87. Okay. So, on your calculators, shift solve lang. 10.67 900 0.8 130 1.85 alpha x raised to 4.87. Shift solve. Yun. 0.71493. 71493 meters or 0. Or millimeters na pala, no? 714.93 millimeters. Ayan. So, ito yung mga sagot natin. So, that's it for Hazen-Williams. Para naman kay Mannings, ito. And para kay Darcy Weihbach, ito. Okay? So, yun lang, class, no? Tatlong formula lang to when it comes to head losses. At ang tinatanong ay either flow rate, pwede ring length, pwede ring head loss, or pwedeng diameter. And in this question, diameter naman. So, wala rin naman problema yon. Basta kabisado nyo yung tatlong formula natin. Darcy Weihbach, ang unique coefficient niya is F. Pag nakakita kayo ng F, matik ito gagamitin. Sa Mannings naman, ito ang kanyang formula. Pag nakakita kayo ng N, automatic Mannings, yan ang gagamitin. Sa Hazen-Williams naman ay C. Pag nakakita kayo ng C, so ito ang gagamitin na formula, automatic na yun. So yun lang, I hope na may natutunan kayo. See you on our next video. And God bless. So huwag magkalimutan mag-comment and subscribe. Type nyo sa comments kung anong topic ang gusto nyo pag-aralan natin next time para meron tayong new tutorial. So yun lang, thank you and God bless. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more engineering and math tutorials.